para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po ang inyong mga lingkod. Ako po si Laika Cuevas. Ako naman po si Judith Estrada Larino para sa panibagong isang oras na balitaan dito naman sa Arangkada Balita. Arangkada Balita! At narito na po ang ating headlines ngayong araw ng Huwebes, May 9, 2024. Dagdag singil sa kuryente ngayong buwan, asahan na. Arangkada Balita! Bilang ng mga walang trabaho sa bansa, sumampa sa 2 milyon. Arangkada Balita! Target palay output ng bansa ngayong taon, tinapyasan ng DA. Arangkada Balita! Balita sa ibayong dagat dahil sa matinding pagbaha, public holiday idiniklara sa Kenya. Arangkada Balita! Sa balitang pambalakasan naman, Pinay Racer Bianca Bustamante umarangkada sa 2024 F1 Academy. Arangkada Balita! At para sa ating balitang showbiz, komedyanteng si Bubay natumba sa gitna ng isang performance. Arangkada Balita! Ay, bongga ito. Sana makaabot sa ating balitang viral. Pakulo para maiwasan ng init. Aba, thumbs up daw sa netizens. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Muli magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Kinumpirma na ng Meralco na tataas ang singil sa kuryente ngayong buwan. Ito naman ay dahil sa serye ng yellow at red alert status sa Luzon at Visayas grid, kasunod ng pagbagsak ng maraming planta na nagresulta sa pagmahal ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukunan ng Meralco ng power supply. Paglinaw ni Meralco spokesman Josel Daryaga, batay sa kanilang kwenta, hindi aabot ng piso kada kilowatt hour ang kanilang taas singil sa kuryente. Kaugnay nito, nakatakda ng mga anunsyo ng Meralco kung magkano ang kanilang dagdag singil bukas. Arangkada Balita! Posible namang umabot sa 5 piso kada kilowatt hour ang taas singil sa kuryente ng Akelco o Aklan Electric Cooperative ngayong Mayo. Ito ang inanunsyo ni Akelco General Manager Ariel Gepti dahil sa serye ng yellow at red alert status sa Luzon at Visayas grid, kasunod ng pagbagsak ng maraming planta na nagresulta sa pagmahal ng kuryente sa spot market. Nabatid na 40% ng power supply ng naturang kooperatiba ay nanggagaling sa spot market. Kaugnay nito, sinusuplayan ng kuryente ng Akelco ang probinsya ng Aklan, kabilang na ang Boracay. Samantala, pinayuhan ng Energy Regulatory Commission ang mga kooperatiba na mangutang muna sa Land Bank of the Philippines para may pambayad sa mas mahal na kuryente upang maotay-otay nila ang pagpasa ng dagdag singil sa mga consumer. Paliwanag ni ERC Chief Executive Officer at Chairperson Attorney Mona Lisa de Malanta, may 2 ng kooperatiba na kumuha ng anti-bill shock loan sa Land Bank habang plano rin ng Akelco na mag-apply sa naturang bangko ng pamahalaan. Arangkada Balita!
Bumabili naman ng tulong ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, sa mga stakeholder at government officials dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa Visayas. Target ng NGCP na mapabilis ang pagkompleto ng Amlan-Dumaguete 138 kilovolt transmission line at mabawasan ang posibleng power interruptions dahil sa overloading ng Amlan-Siaton 69 kilovolt transmission line. Sinabi ng NGCP na naging overloaded na sa 69 megawatts ang Amlan-Siaton 69 kilovolt hanggang nitong April 27 na lampas sa normal limits na 58 megawatts. Dagdag pa ng ahensya na posible ring ipatupad anumang oras ang localized manual load dropping o rotational power interruptions kung hindi kaagad ito matatapos. At dahil dito, pati naman sa project application ng NGCP sa Energy Regulatory Commission, unang target na makompleto ang proyekto sa September 2024. Arangkada Balita. Samantala, maglalagak ng pondo sa Mindoro ang Maharlika Investment Corporation para maayos ang problema sa kuryente sa lugar. Ito'y matapos lumagda ang Maharlika Investment Corporation at mga opisyal ng Oriental at Occidental Mindoro ng kasunduan ukol dito. Paliwanag ng National Electrification Administration, nasa 2.5 hanggang 3 billion pesos ang handang ilagak ng Maharlika Investment Corporation sa Mindoro para maayos ang mga power line at mapabuti ang kalidad ng serbisyo sa kuryente sa lugar. Arangkada Balita. Sa iba pang balita, tumaas ang bilang ng mga walang trabaho nitong March 2024 kung saan naitala ang unemployment rate na nasa halos 4% o 3.9%. Inanunsyo ni National Statistician at PSA Chief Claire Dennis Mapa na tumaas sa 2 milyon nitong Marso ang bilang ng mga unemployed Filipinos na may edad 15 pataas mula sa 1.8 million noong February 2024 o nitong nakalibas na buwan ng Pebrero. Nangangahulugan naman ito na tumaas ng 205,000 ang mga walang trabaho sa bansa. Gayunman, mas mababa naman ito kumpara sa 2.4 million unemployed Filipinos sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Samantala, ang 5.39 million mula sa 49.15 million employed individuals ang nagpahayag na nais silang magkaroon ng karagdagang trabaho o bilang ng oras ng trabaho noong Pebrero na mas mababa kumpara sa 6.08 million nitong nakalipas na Enero. Arangkada Balita. Kaugnay ng balitang yan, halos kalahati lamang ng 400,000 bagong graduates ang nagkaroon ng trabaho sa unang bahagi ng taon. Batay ito sa datos ng Department of Labor and Employment kung saan skills mismatch pa rin ang isa sa pangunahing dahilan ng mataas na unemployment rate. Bukod dito, ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, kung may skills man ang mga job seeker ay wala namang iniaalok na trabaho sa kanilang lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na patuloy na magsusumikap ang DOLE upang matugunan ang unemployment sa bansa at mapahusay ang kakayahan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng upskilling at reskilling programs. Arangkada Balita. Samantala, latest naman mula sa Filipino Mirror, hired on the spot ang mahigit 5,000 job seekers sa ikinasang nationwide Labor Day job fairs ng Department of Labor and Employment. Karamihan sa mga ito ay natanggap bilang service crew, cashier, sales associate, production operator, sales clerk, production crew, online teacher at housekeeper. Naging matagumpay naman ang nasabing job fair sa tulong ng mahigit 200,000 employers na may alok na local jobs at mahigit 100 employers para sa mahigit 60,000 trabaho abroad. Kaugnay nito, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga may trabaho sa bansa dahil sa muling magsasagawa ng job fair sa ilang lugar ngayong araw na ito. Arangkada Balita. Samantala, binawasan ng Department of Agriculture ang target production nito sa palay ngayong taon dahil sa epekto ng El Niño phenomenon sa mga palayan.
mula sa 20.8 million metric tons. Sinabi ni Agriculture spokesman Arnel de Mesa na mas posibleng maabot ang 20.4 million metric tons na palay output. Mas malaki pa rin ito kumpara sa 20.06 million metric tons na palay production na naitala noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbaba ng palay output, kumpiyansa ang opisyal na may sapat na supply ng bigas sa bansa sa tulong na rin ng import na lumampas na sa 1.5 million metric tons sa pagtatapos ng Abril. Arrancada Balita! Pumapalo naman sa 1,500 pamilya mula sa Matag-Ob, Leyte. Ang nakabili na rin ng tig 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ang 20 pesos na bigas kada kilo ay mula sa I-Unlad Foundation, kung saan tig 5 kilo ng bigas ang maaring bilhin ng bawat pamilya. Pinabatid ni I-Unlad Foundation Chairman Wawi Manguera na ang naturang murang bigas ay mula sa ani ng mga magsasakang nabigyan nila ng organic fertilizer. Oo, merong mga patunay ito, no? Tiniyak naman ni Chairman Manguera na patuloy silang mag-iikot sa mga lalawigan para magdala ng murang bigas. Sa susunod na buwan, ayon kay Chairman Manguera, ay inaasahan nilang dadala sila ng murang bigas sa iba pang bayan sa Leyte, gayon din sa lalawigan ng Laguna. Arrancada Balita! Kaugnay ng balitang yan, nakaabang sa bansa. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, lumago sa 0.5% ang production output ng sektor, nakatumbas ng 428.99 billion pesos na agri-production output, habang umangat naman ng 5.9% ang poultry production na umabot sa 68.76 billion pesos na siyang nagbalanse sa pagbaba ng halaga ng mga produksyon sa mga pananim at livestock. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isa lamang ito sa magandang resulta ng mga inilatag na interbensyon ng pamahalaan para sa mga magsasaka at mangingisda. Kumpiyansa rin ang kalihim na kahit magpatuloy ang epekto ng El Nino sa ikalawang bahagi ng taon, ay magagawa pa rin makabawi ng agriculture sector. Arrancada Balita! Samantala, iginiit ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, na mas mataas pa sana ang kitang maibibigay nilang dibidendo sa pamahalaan kung matagumpay na masusugpo ng mga otoridad ang illegal gambling operation sa bansa. Ito naman ang naging pahayag ni PCSO General Manager Mel Robles matapos kilalanin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking kontribusyon ng ahensya sa kaban ng bayan. Una lang nakapagbigay ang PCSO ng 2.68 billion pesos na dividend contribution sa gobyerno na mas mataas kumpara sa 2.66 billion pesos na kontribusyon ng ahensya noong 2022. Umabot naman sa 61.45 billion
ng himpilan. Libreng menstrual products tulad ng napkin o pasador para sa mahihirap na babaeng mag-aaral isinusulong sa Senado. Detalye po ng balitang inihahatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sinusulong sa Senado ang panukalang batas na naglalayong bigyan ng libreng menstrual products tulad ng napkin o pasador ang mga may hirap na babaeng estudyante na naka-enroll sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ito yung Senate Bill number 2658 o yung Free Menstrual Products Act na inihain ni Senator Sani Angara. Ayon kay Angara, ang pagpapalakas sa mga kababaihan ay mahalaga sa kalusugan at social development ng mga pamilya sa bansa dahil mahalaga ang kanilang papel sa nation building bilang sila ang nagbibigay buhay o nagdadalang tao. Tama lang anya na tiyakin ng gobyerno na napoprotektahan ang mga kababaihan sa pamagitan ng pagbibigay na sapat na suporta lalo na sa kanilang health care. Binanggit ng senador na sa ating populasyon na malapit na umabot sa 120 milyon, kabilang dito ang higit sa 34 na milyong kabataang babae at kababaihan na nasa productive age. Kapag naging batas ang Department of Health ay makikipagtulungan sa Department of Education sa pamigay ng libreng menstrual products sa mga kababaihan na naka-enroll sa mga public schools. Aatasan din ng DOH na makipagtulungan sa DSWD at mga local government units sa pamahagi ng pasador o napkin sa mga may hirap na kababaihan. Titiyakin naman ng Department of Trade and Industry na makakasama sa mga ipamamahagi ang mga locally made menstrual hygiene products. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, pagsasaayos ng Davao Airport runway natapos daw ng maaga. Alamin natin ang kabuuang report ihatid ni Patrol 45, Raul Esperas. Maagang natapos ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagpapaayos ng runway sa Davao International Airport. Sang-ayon kay Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang May 31 deadline ay napaaga kung saan bukas ay maaari nang gamitin ang Davao International Airport matapos itong sumailalim sa rehabilitasyon. Ipinahayag ng manager ng CAAP sa Region 11 na si Rex Obsena na matapos ang rehabilitation ay nagsagawa sila ng inspeksyon kung kaya't manunumbalik na ang normal operation ng mga commercial flights sa Davao International Airport. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Arangkada Balita! Samantala, panukalang internet voting lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Detalye po ng balitang inihatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ang House Bill number 10178 bilang substitution ng House Bill number 6770 o Internet Voting Bill. Layunin ng naturang panukala na makaboto ang mga Pilipinong nasa ibang bansa, lalo na ang mga overseas Filipino workers o OFW sa pamagitan ng email, mobile phones, web-based portals at iba pang internet-based technology. Ayon kay OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino, ikinalulugod niya na nagbunga ang pagsusumikap sa pagsulong ng panukala kasama ang Commission on Elections at umaasang tuluyan itong maisa sa batas. Anya, matagal nang hinaing ng mga Pilipino sa abroad na mapadali ang proseso ng pagrehistro at pagboto dahil sa iba't ibang hamon na kanilang hinakaharap sa host countries tulad ng walang mga rest day para makaboto o di kaya masyadong malayo na ang kanilang pinagtatrabahuan o tinitirhan sa mga embahada at konsulado ng Pilipinas. Lalo na anya ang hamong kinakaharap ng mga seafarers na naglalayag sa panahon ng eleksyon at hindi makabababa ng barko upang makaboto. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Arangkada Balita. Magbabalik po ang ilang pang malalaki at mainit na mga balita dito sa Thursday edition ng Arangkada Balita. Makalipas lamang po yan ng ilang paalalatang oras. Time check, 5:26 na ng umaga. Arangkada Balita. At sa pagpapatuloy po ng mga umaarangkadang balita sa oras pong 5:32 ng umaga, muli po tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. 2.2 milyong Pinoy apektado ng bumabagsak na tobacco industry dahil sa vape products. Detalye po ng balitang yan ihahatid ni Patrol 13, Gilbert Verdes. Ibinunyag ng Private Sector Advisory Council Agriculture Sector Group o PSAC ASG na patuloy na nakakaranas ng unti-unting pagbagsak ng demand sa industriya ng tobacco sa bansa dahil daw ito sa mga nauusong nicotine-free vape. Ipinunto ng PSAC na apektado nito ang 2.2 milyon na mga Pilipino na nasa industriya ng tabako sa Pilipinas. Kaugnay nito, hinimok ng grupo ang gobyerno na maglabas ng pondo alinsunod na rin sa batas para sa Sustained Tobacco Enhancement Program o yung STEP ng National Tobacco Administration. Kasabay ng rekomendasyon na magpatupad daw ng mahigpit na panuntunan at patuloy na pagsisikap na masugpo daw ang mga smuggler at retailer daw ng mga smuggled tobacco products. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Kilala sa iba pang balita, ang DAR at DSWD abalo magdapo sa isang kasunduan para tulungan ang mga magsasaka. Alamin po natin ang mga detalye ng ulat na yan mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nagsanib puwersa ang Department of Agrarian Reform at Department of Social Welfare and Development upang tulungan ang mga magsasaka na makaalis sa kahirapan at kagutuman. Kasunod ito ng nilagdaang Memorandum of Agreement ng DAR at ng DSWD sa ilalim ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Layon nitong matiyak ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng pag-uugnay ng organisasyon sa kanayunan tulad na lamang ng Agrarian Reform Beneficiary Organization sa mga institusyonal na mamimili sa mga pamilihan. Target din itong matiyak na mapapanatili ang produksyon para sa mga kinakailangang pagkain para sa institutional partners. Binigyan diin ng dalawang departamento na malaking tulong ang naging kasunduan upang mapabago ang buhay ng mga magsasaka sa bawat lalawigan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At sa oras pong ito, tumanggap naman po tayo ng pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Dalawang tulak ng droga sa Navotas, kulong. Detalye ng balitang yan ihahatid ni Mama Beth Samsawan. Tuwak sa selda ang dalawang umanay tulak ng iligal na droga matapos makuhanan na mahigit 300,000 pesos na halaga ng shabu nang maaresto sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya sa Navotas City kahapon ng madaling araw. Kinilala ni Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez ang naaresto mga suspect na sina alias Wawi, 26 at alias Ver, 52, kapwa residente ng lungsod. Ayon kay Colonel Cortez, nakatanggap ng impormasyon ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit na umunay illegal activities ng mga suspect kaya isinailalim ang mga ito sa validasyon at nagpositibo. Sa ikinasang buy-bust operation, nagresulta sa pagkaka-aresto sa mga suspect alauna 22 ng madaling araw sa Little Summer Street, Barangay San Jose, Navotas. Nakumpiska sa mga suspect ang humigit kumulang 53.0 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price value na 360,740 pesos at buy-bust money. Maharap naman ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Wala pa rin sa ating Metro Patrol reporter. Riding.
Riding in tandem siguro to, no? Oo, dalawa ha. Uso-uso naman talaga yan eh. Kaya ingat tayo. Riding in tandem, pumanat na naman daw dyan sa Malabon. Alamin po natin ang mga detalye mula sa ating correspondent dyan na si Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning. Nakasakay sa motorsiklo ayon sa mga residente ang bumanat sa tricycle driver sa kahabaan ng Don Basilio Street sa barangay Hulong Duhat sa lungsod ng Malabon. Patay sa tama ng bala ng baril sa batok ang biktima na nakilalang si Antonio Rebelion Pulga, 51 taong gulang. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Police Major Baltan ng Substation 7, ang biktima ay napag-alamang miyembro ng FNPO TODA ng barangay Panghulo dahil sa suot nitong uniforme. Nakapaghatid lamang daw ito ng pasahero sa barangay Hulong Duhat kung saan nangyari ang krimen. Batay sa mga tanod ni Barangay Chairman Wen de la Cruz, isang tricycle driver ang pumunta sa barangay at nagsumbong na nahagip daw siya o nabangga ng kapwa tricycle na posible daw nawalan ng kontrol dahil sa inatake. Agad nirespondan ito ng mga tanod. Laking gulat nang makita nila na nakasubsob ang biktima sa tricycle at tuloy-tuloy ang patak ng dugo galing sa kanyang batok. Napag-alaman ng mga pulis na sa mga residente ng Don Basilio na nakarinig sila ng isang putok ng baril alas 6:30 kagabi. Ito na pala nila ang tumama sa biktima. Ayon sa asawa ni Pulga, wala daw siyang alam na kaaway ang kanyang mister. Ito daw ay walang ginawa kundi maghanap buhay. Matatandaan kailan lamang may binaral din sa ulo sa barangay Santulan kung saan nakasakay din sa motorsiklo ang dalawang nakatakas na sospek. Yan ang balita. Ito si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, sa pagkakataon pong ito, tumanggap naman po tayo ng pag-uulat mula sa lalawigan. Isang pag-uulat po ihahatid mula po dyan sa Ilocos Norte, si Kuyang Ronald Idol Domingo. Binutulan ni Padre Randy Malicab ang tagapagsalita ng kamano ng Kapya sa lalawigan ang pagkabahala ng publikong hinggil sa Balikatan Exercise 2024 sa San Jones, La Paz sa lungsod ng Lawaga. Nakababahalaan niya ito dahil ang naganap na pagsasanay sa digmaan ay hidwaan ng dalawang imperistang bansa. Naalala ni Manicap na may problema na ang Pilipinas at China sa pag-agaw sa soberanya ng bansa kung saan papasok ang Estados Unidos para makipagdigma. Sinabi ni Manicap na kung sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, hindi muna sa Estados Unidos ang unang sasalakayin ng China kundi sa Pilipinas. Dagdaga pa niya, base sa ulat, parami ang mga baseng initatayo para mag-imbak ng mga armas at iba pang kagamitan panlaban sa bansa. Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. Samantala, inaasahang aabot sa danger category ang heat index sa 25 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 45 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Dagupan City, Pangasinan, Virac, Catanduanes at Rojas City, Capiz, habang 44 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa City, Aborlan at Cuyo, Palawan. Samantala, pumalo naman sa 48 degrees Celsius ang heat index kahapon sa Dagupan City, Pangasinan at 46 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan. Patuloy namang nagpapaalala ang Pag-asa sa publiko kaugnay sa heat-related issues gaya ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke na posibleng idulot ng mapanganib na heat index. Arangkada Balita! Patuloy namang nadaragdagan ang bilang ng mga individual na apektado ng El Niño phenomenon sa bansa. Batay sa pinakahuling datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot na sa 2.4 million individuals ang apektado o katumbas ito ng 577,775 families mula sa mahigit 3,000 barangay ng Regions 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, Mimaropa, Barm at Car. May pinakmataas na bilang naman ng mga apektado ay naitala sa Region 6 o Western Visayas na mayroong mahigit 900,000 individuals na sinundan naman ng Barm, Region 9 at 12.
Tumaas na rin sa mahigit 200 syudad at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity dahil sa tagtuyot. Arangkada Balita! Samantala, isang pag-uulat mula po dyan sa Calabarzon. Isang rider patay nang sumalpok sa van ang minamanehong motorsiklo. Detalye po ng balita ngayon ihahatid ni Arman Cambe. Dead on the spot ang 56 na taong gulang na rider matapos na sumalpok sa kasalubong van ang minamanehong itong motor sa poblasyon na Sugbo, Batangas kahapon. Pauwi na muna ang biktima si Eric nang matapos ni Etid ang anak sa kalapit na barangay nang mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, posible man ang mabilis ang takbo ng motorsiklo sa pakubadang daan kaya't nawalan dito ng kontrol at tumama sa kasalubong na close van. Nagtamo ng matinding ulo, ng matinding pisala sa ulo at katawan ng biktima ayon sa mga investigador. Arman kami mula sa Calabarzon, nagulat para Simpina, may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, pinapayagan na ring magsuot ng light clothes o maninipis na damit ang mga empleyado ng Bureau of Immigration. Ito ay bilang interbensyon pa rin sa nararanasang mainit na panahon sa bansa. Sa memorandum ng Administrative Division ng BI, ipatutupad ang dress code adjustment o pagsusot ng smart casual uniform hanggang sa katapusan ng buwan, ngunit required ang mga empleyadong magsuot ng complete uniform tuwing Lunes. Samantala, exempted sa memorandum ang mga empleyadong nasa Civil Security Unit at mga naka-duty sa international ports of entry and exit. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, balikan natin ang ating DWIZ patrols. 185 hanggang 200,000 metric tons daw ng asukal. Inirekomendang, import natin? Oo, mula dito inirekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos. Alamin po natin ang bapang detalye sa ulat na ito ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Inirekomenda ng Private Sector Advisory Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aangkat ng nasa 185,000 hanggang 200,000 metriko tonelada ng asukal sa pulong sa Malacanang. Iniulat ng PISAC Agriculture Sector Group ang nanatiling historic low raw na raw sugar production ng bansa dahil sa mababang ani at kakulangan sa lupang taniman. Kasabay nito, inirekomenda na rin sa Pangulo ang pag-i-import ng 185,000 metric tons ng refined sugar o 200,000 MT ng raw sugar upang matugunan daw ang kinakailangang supply at magkaroon pa ng buffer stock, partikular sa off-harvest and post-milling seasons. Hinimok din ng grupo ang Pangulo na pag-aralan ang posibleng pagbuo ng enhanced import plan para sa raw sugar at gain din ang pag-aaral sa Sugar Cane Industry Development Act. Sa kabila nito'y nanatili naman daw umanong sagana ang supply ng asukal sa ngayon sa bansa dahil sa mga inangkat noong 2022 at 2023. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIZ Patrol Report! Magbabalik po mga kaibigan ng ilampas sa mga malalaki at mainit na mga balita dito pa rin sa Arangkada Balita. Makalipas lamang ng ilang paalalatang oras. Time check, 5:46 na ng umaga. Arangkada Balita! Alright, balik tayo sa huling bugso ng ating balitaan dito sa Thursday edition ng programang Arangkada Balita. Kuha muna tayo ng report mula sa ating DWIZ Patrol. Ito raw bahagi ng Pasig River Rehabilitation Project in inspection ng DHSUD Chief. Gayun din kasama itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Alamin natin ang mga detalye sa ulat ni Patrol 30 Jelly Mendez.
Nag-inspeksyon ang kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development kasama si First Lady Liza Araneta Marcos para isagawa ang Pasig Bigyang Buhay Muli o yung tinatawag na PBBM Urban Renewal and Development Project sa bahagi ng Intramuros. Kasama ng unang ginang si DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar at Intramuros Administration Head Joan Padilla na nagkasa ng walkthrough sa bahagi ng Phase 1C ng PBBM project na nag-uugnay sa Intramuros Showcase Area sa likurang bahagi ng Manila Central Post Office. Habang isinasagawa ang inspeksyon, binigyan ng update ni Secretary Acuzar ang First Lady sa mga development ng Pasig River Rehabilitation Project. Pinasalamatan din ng kalihim ang suporta ng administrasyon sa rehabilitasyon ng Pasig River. Target nitong ibahin ang anyo ng Ilog Pasig sa isang people-centered tourist destination katulad na lamang ng Thames River sa London, ang Seine sa Paris at ang Chao Phraya sa bahagi ng Thailand. Binigyan diin ng kalihim na magiging people-centered at functional para sa isulong ang sustainability at walkable urban area ang Pasig River para sa mga mamamayan at turista. Si Acuzar ang pinuno ng Interagency Council para sa Pasig River Urban Development. Ito si Patrol 30 Jella Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Dineklara na ang public holiday sa Kenya upang magluksa sa pagkamatay ng mahigit 200 katao sa gitna naman ng nagpapatuloy na mga pagbaha doon. Ayon kay Kenya President William Ruto, kasabay ng isinasagawang mourning period ang national tree planting activities upang maibsan ang epekto ng climate change. Matatanda ang binayo ang Kenya at iba pang bahagi ng East Africa nitong mga nakalipas na araw kung saan mahigit 200,000 katao ang nawalan ng tirahan at 1,000 paaralan naman ang nasira. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Umarangkada si Pinay racer Bianca Bustamante sa 2024 F1 Academy matapos makamit ang kanyang unang podium finish. 4 na segundo lamang ang pagitan ni Bustamante sa nangunang racer na si Abby Pulling mula sa Britain. Nakatakda muling sumalang sa racetrack ang 19-year-old Filipina sa June 21 hanggang 23 para naman sa round 3 ng laro na gaganapin sa Barcelona, Spain. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Uy, naku, nakakalungkot namang pangyayari ito. No? Natumaraw po ang komedyanteng si Bubay sa gitna ng kanyang performance dyan sa Apari, Cagayan. Makikita sa video na nagpe-perform itong si Bubay. Nakakatuwa pa naman to si Bubay, partner, no? Oo, ang galing-galing niya. Kasama ang kapwa-komedyanteng si Pepita nang mangyari ang insidente. Kumakanta ang dalawa at ang mag-focus ang camera kay Pepita ay napatigil si Bubay sa pagkanta at natumba. Kagad naman itong tinulungan ng staff sa event at makalipas ang ilang siglit ay pinagpatuloy ang kanilang performance. Baka medyo nahilo lang, ano? Sa init. Oo, sa init at saka baka medyo nalipasan ng gutom dahil nagpa-practice siguro, no? Matatandaang noong nakalipas na taon lamang po ay nag-viral itong si Bubay matapos maging unresponsive, ano, sa kalagitnaan ng isang interview po ng programang Fast Talk kasama po si Boy Abunda. Arangkada Balita!
At para naman po sa ating balitang viral, hindi na carry ng sunscreen at sunblock ang init. Ay, ganun ba? Kaya Sobra naman, nag-ala Spider-Man ang isang lalaki para lamang maiwasan ang direktang sikat ng araw. Effort, ha? Gamit ang anino ng mga pader at halos dumikit na sa mga ito, Ayos. naglakad dahan-dahan ang lalaki hanggang makarating sa dulo ng pader nang hindi naiinitan. Wow. Ayon sa uploader na si Luis Andro Tesorero, pabalik na sila sa kanilang site nang kunan ng nakakatawang video at hindi nila akalain na maraming netizens ang makaka-relate sa kanila. Komento ng mga netizens, literally me kahit nag-apply ng sunscreen at me pag walang payong. Sobrang init nga naman eh. Sabi nga natin, di ba? Kanya-kanyang paraan o para-paraan lang. Para-paraan ha? Oo. Para maibsan ang init dahil hindi ho natin kontrolado ang init ng panahon. Nako, bago tayo tuloy ang magtapos sa ating programa ngayong araw ng Thursday, May 9, 2024. Nais ko munang batiin. Batiin muna natin. Happy birthday sa isa po sa ating mga anchors dito, si Tatay Rani Lodovica. Ayan, anchor po ng serbisyong bayan. Gwapo naman Tatay Rani. At congratulations sa kanila, ha? Oo, sa kanila at sa atin na rin. Siyempre dahil dito sa DWIZ at sa Aliw 23, no? Dahil sila po ay muling sa second na taon, ano? Sa ikalawang taon, sila po ay muling itinanghal bilang most development-oriented AM program. Ayan, mula po yan sa 18th UP Gandingan Awards. Ayan, ang Serbisyong Bayan. Ayan, congratulations po sa inyo. O baka naman, Tatay Rani. Baka naman. Tsaka si DJ, ano, yung isa sa mga anchors at producers dyan. Alright, happy birthday din. Ito, habol ko sa aming beauty queen nung aming high school kami. Beauty queen namin to eh. Beauty and brains naman to, in fairness, ha? Happy birthday kay Mary Rose Panlaki. Rose, happy birthday sa'yo. Naku, kaganda niyan. Talaga naman. Hanggang ngayon. Huwag ko na sabihin yung edad namin. Happy birthday, Mary Rose. Pero, sige, banggitin ko na. Kasi siya magandang-maganda yan kahit golden girl na. Ayan, di ba? O, may babatiin ka pa. At yes, gusto ko rin po sanang batiin ng belated happy birthday ang akin pong sister-in-law na si May Cuevas po mula dyan po sa Caloocan. Happy birthday! At sumayin mga kaibigan ng isang oras sa ating balitaan dito sa Arangkada Balita. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Laika Cuevas. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod ang programang Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. At pagkatapos po niyan, ang Pasada Balita naman kasama si John Ibanez. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.